Magandang hapon po sa ating mga giliw na mga subscribers at followers ko sa Facebook. Ngayon, magdadagdag lang ko ng update tungkol doon sa kaso na siniwalat ko at ginawan ko ng comment tungkol doon sa pagkahuli ng mayor ng Pandi, Bulacan. Kasama yung dalawa pang iba na konsehal ng Pandi, Bulacan din na si Raymond Rojas Jr. Kasama yung kanilang uh, ta- tauhan si Roel Rimondo sa kasong dalawang count ng rape. At ang kasong ito po ay sinampa ng isang minor de edad. At kung matanda ninyo, nilatag ko doon sa aking siniwalat na comment at sa kabalita na nangyari po yung rape noong April 6, 2019. Ang punto kung bakit ko nailabas yun, noong nakaraan lamang sa hinuli sa Christmas party sa isang resort na pag-aari ni Mayor. Doon siya inaresto at ang Christmas party na yun ay Christmas party ng Pandi, Bulacan para sa mga senior citizens at saka mga people with disabilities o PWD. So inaresto po siya ng magkasanib na pwersa ng CIDG galing sa NCR at saka PNP ng Bulacan. At nang siya inaresto at piniit siya kagad doon sa Caloocan City kasi ang kaso sa Caloocan, kumbaga ang nangyari dito ay inakusan siya ng babae na ng rape, babae na minor de edad, kasama si Councilor Reynaldo Rojas Jr. at si kanilang tauhan na si Roel Rimondo. Okay. So, binalita ko rito na ang nangyari po rito ay 5 taon ang lumipas bago na isampa ang kaso at nailabas ng warrant of arrest. Sinampa ito ng isang minor de edad na biktima nila, 3, na nangyari sa Caloocan City. At matapos na maisampa, tinulugan ang kasong ito. Nakatulog. Kung suspect siya ng mga nakakaalam at ayon na rin sa editor ng Metro News Bulacan na si Mr. Orlan Mauricio sa kanyang pag-interview, paghagilap ng mga informasyon patungkol sa kaso ay tumagal daw yan sa opisina ng isang piskal. Hindi ko alam kung sinong piskal ang may humawak. At nung piskal na yan, nung nagkaroon na ng nagkaroon na ng tapang din itong abogado ng ang biktima at ang biktima mismo, nagsampa po sila ng tinatawag na motion for inhibition na naghihingi na dapat umalis sa kaso yung piskal at papalitan ng bagong piskal kasi ang problema po ay masyadong bias kasi pinapatulog, walang aksyon. So ngayon, nagkataon na umalis siya sa kaso at ang pumalit ay ang bagong piskal ng Caloocan City, bata pa. Nung hinawakan ng bagong piskal ng Quezon City, tumakbo kagad ang kaso at nagresulta po ito sa pagpalabas ng tinatawag na findings of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So sinampa ngayon sa korte noong June at nung isampa sa korte ng June ay natagalan pa ito bago nilabasan ng cert ng warrant of arrest. So, ang mga impormasyon na nakuha ay mismo sa court ay may kakampi yung konsihal. Kumbaga sa Caloocan, sa piskalya ng Caloocan, may kakampi si mayor at saka si konsihal. Kaya natutulog ang kaso ro ng 5 taon. Dito naman sa korte, nagkataon na meron din kakampi kaya tumagal. Pero nevertheless, itong November ay nagpalabas ng warrant of arrest yung korte ng Branch 121 ng Caloocan City. At ito nga, nahuli nang inoperate siya ng CIDG at saka ibang unit ng pulis na may kasama nila, taga Bulacan PNP, ay nahuli siya sa Christmas party. At nung nahuli si Christmas party, piniit siya sa Caloocan City Jail ng Northern Police District o di Caloocan City mismo. So ngayon,
Nung naikulong si mayor ng Pandi, Bulacan, na ang pangalan niya ay Rico Roque, at ang kanyang konsyal, ulitin ko lang, na nahuli din sa pagre-rape ay si Mr. Councilor Rinaldo Rojas Jr. So 2 counts po ang rape. No, kung 2 counts ang rape, anong ibig sabihin ito? 2 beses po ni-rape, ibig sabihin yung minor de edad. At sino kaya ang ni-rape? Wala kong hawak na detalye, pero makikita mo sa katotohanan na 2 sila inaresto, 3 pala, at 2 counts ang nilagay. Nang ibig sabihin, 2 tao ang nag-rape. So malamang ang nag-rape dyan, si mayor mismo at saka si councilor. At yung tauhan nila na si Mr. Ruel Raimondo ay taga-ano na lang siya, taga-palakpak o di kaya taga-score. Ganun na nangyari. So ngayon, ang update po sa ngayon ay mukhang nakalaya. Paano kaya nakalaya? Parang imposible mangyari. Ngayon, para patunayan ko sa inyo muna, ibigay ko muna sa inyo i-share ko muna sa inyo yung kung saan na-aresto si Kwan. Na-aresto si Pandi Mayor. Na-aresto siya sa salang Teka muna, paano ba ito? Nang na-aresto siya, titingnan ko yung tinatawag na balita, Metro News Bulacan. Para makita nyo kung anong itsura ng rapist. Siyempre, kinasuhan siya ng rape, no? So. Ito. Pakita natin yung balita ng balita ni Mr. Orlan Mauricio sa kanyang Metro News Bulacan. At makikita nyo rin ang mukha ni Mayor. Tingnan nyo kung gwapo. So may mga rapist pa na gwapo. Maraming gwapo na rapist. Pero karamihan sa rapist, yung pangit, siyempre, walang magpapagalaw sa kanila kasi pangit sila. Kaya yan yun mali ang mga rapist, yung mga pangit. So ito, tingnan nyo yung mukha ni Mayor. Yan si Mayor. So palaki natin ang mukha ni Mayor. So yan si Mayor na nakadilaw. So ang case number niya ay case number 1266653 tsaka 126654. 2 counts of rape. So ang pangalan niya, buo niya, si Rico Roque E. Agustin or Enrico Roque. Kuminsan palang pangalan niya, Enrico Roque. So, ganun pala siguro. So, anyway, tingnan natin. Ito pang isang parte ng news, no? Itong ibang kasama niya na na-rape. Nang-rape pala. So, nakatabon lang ang mukha, pero yan po sila. Ang pinagkakatakahan ko nito, no? Ang kwento nito, bago ko isasabihin, bakit nagawa nila na yung kaso ng rape ay naitago nila sa opisina ng piskal sa loob po ng 5 taon bago maaksyonan? Paano kaya nangyari ito? So, usually sa karanasan ko bilang abogado, nangyayari po yan kung ang akusado ay nakipag-usap sa piskalya at nagbibigay ng pera. Yan po ang malimit na pangyayari dyan. Pasensya na mga kaibigan kong piskal, may mga kaklase akong piskal, may mga kapariho ko na mga graduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila ng mga piskal, marami dyan sa Maynila. Pero meron po talaga katotohanan na marami pong sahanay na piskal na tumatanggap ng pera. So, at base sa pagtanggap ng pera, yung kaso natulog ng 5 taon bago nilabas. So ngayon, ang depensa po rito ni Mayor ay politika lamang daw ito. Yan din ang depensa ng kanyang kasama na basahin ko nga yung balitaan. Ang kasama niya na si Rinaldo John Rojas Jr. na konsihal ng Pandi. At kasama nilang municipal aid na tauhan nila si Rogelio Raimondo.
alias Ruel. At sila ay nahuli noong sa Amana Water Park Resort Hotel na pag-ari ni Mayor Roque doon sa Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. So nakakulong siya ngayon sa City Jail ng Caloocan at nagreklamo po yung kapatid ng biktima dahil po nakita nila na nakalabas-masok lang sa kulungan ito si Mr. Mayor at saka yung konselor. Hindi po sila kinukulong ng maayos ng kagaya sa ibang mga nakakulong doon. Anyway, ang problema lang po, nung isang araw ay may nakuha na litrato at ilalabas ko ngayon dito ang litrato yan kung saan na-interview si Mayor at nagyayabang na wala siyang pusas na nagsasalita at nagyayabang. O pakinggan na lang ninyo, kayo na lang makinig kung paano ang diskarte niya. Ito. Ito. Okay, play ko, pakinggan niyo si Mayor ha. Ayan si Mayor. So walang sounds. Mayor pa rin ako. Ulitin natin. The show must go on. Dapat balik na ako sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 Kita mo walang pusas. Ng bayan ng Pandi. Amen. Amen pa daw. So may amen pa pala sa balik na ako rapist. sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 na populasyon ng bayan ng Pandi. Amen. The show must go on. Dapat balik na ako sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 na populasyon ng bayan ng Pandi. Amen. So yan yan ang nakita nyo. Ang nagyabang pa siya, nakangiti pa. Baga baliwala na sa kanya yung pagkahuli sa kanya. So ito, ang impresyon ko ay nakalaya siya kasi walang posas. Ang katabi niya, feeling ko ay kanyang abogado. At halatang halata ko na maraming media. So ibig sabihin, nagpa-media talaga pala siya. So nag-press conference siya. So ngayon kung nakalaya siya, hindi ko maintindihan kung bakit nakalaya. Pero ang posible lang po na kung paano siya makalaya, kausapin ko muna yung kaibigan ko. Dali lang. Hello, pre. Hello. Ay, di mamaya ko natawagin. Mamaya ko usapin. So anyway, ayon kay Mr. Orlan Mauricio, ay hindi pa rin niya confirm kung paano kung nakalaya. Basta sinabi ko, posibilidad na lumaya siya ay number one, nag-file siya ng petition for bail na urgent at nagkaroon ng hearing. At pwede rin mangyari iyon kung talagang kakampi ng judge, mag-hearing kagad. At sa pagkatapos ng hearing, mag-i-issue labat kagad ng utos ang judge na palayain sa pansamantala. At makikitaan ng judge na mahinang ebidensya laban sa kanya. Number two, pwede rin nangyari na nagsampa siya ng kaso, ng motion, na palayain mo na siya at magkaroon ng tinatawag na reinvestigation, di kaya preliminary investigation sa kung siya ay hindi nabiyayaan ng tinatawag na due notice o due process, na halimbawa siya binigyan ng papel na pinapasagot at hindi siya nakasagot, may karapatan po siya humingi sa judge na palabasin mo na siya at tanggalin ang warrant at magkaroon ng preliminary investigation. Kagaya po nangyari kay Neri Naig. Nahuli si Neri Naig sa non-bailable na kaso na syndicated estafa. Pero nakalaya siya sapagkat ang ginawa ng abogado niya, which is gagawin ko rin kung ako ang abogado nila, na magsampa ng motion to quash the arrest warrant at saka hihingi siya ng pagkakataon sa korte na kalooban siya ng karapatan na magkakaroon ng preliminary investigation na obligado naman ang korte na mag-grant o payagan siya kung mapatunayan na number one, ay hindi siya nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng
preliminary investigation. Number 2, kumbaga, nangyayari naman kasi yan. Minsan hindi siya pinadalhan siya ng notice, hindi siya nakasipot, at mali-mali ang address. So, number 2, kung nailabas ang warrant of arrest at nalaman niyang informasyon ng kaso laban sa kanya, at parang sa loob ng 5 araw mula nang nalaman niya ang informasyon, ay pwede pa siya humingi sa korte ng tinatawag na release, ikwasang warrant, at manghingi siya ng preliminary investigation. So, yan lang po ang pwedeng mangyari. Pero ang pinagtatakhan ko, paano mangyari na Lunes ngayon, sa hapon wala na mga korte kasi nabakasyon na. Kasi bukas, Christmas Eve. Alam mo naman mga Pilipino eh. So, sa nung Friday at December 20, pwede mangyari na nagsampa na siya na December 19, pero masyadong masikip ang panahon para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng hearing o pagdidinig sa motion na palalayain muna siya. So nevertheless, this is something that na hindi ako maniwala na mangyayari. Maliban na lamang kung, number 2, pwede na yung posibilidad na gumawa ng magic na dahilan at nagbayad siya sa korte. Pero imposible naman na mangyayari yan kasi yung judge po ay mataas ang integridad. Ang pagkakilala ko sa judge sa isang author ng libro sa criminal procedure at siya ay nagtuturo sa maraming eskwelahan kasama na po ang Polytechnic University of the Philippines. At marami pang ibang nagtuturo din natin sa San Beda, sa Ateneo o sa UP. So ngayon, kung gano'n ang judge, tinitingnan ko na hindi magmamagic yun. Hindi niya isusugal ang kanyang karera sa pipitsuging kasong ito. Sa kanila, pipitsugin lang ito kahit sabihin natin non-bailable. So, yan po ang aking tanong. Bakit siya nakalaya? Kung nakalaya man siya. At kung hindi siya nakalaya, halimbawa pinayagan lamang siya ng pulis na lumabas at kakausapin ng media, nako, ano naman yun? Tatanggalin ang hepe ng pulis ng nakakulong sa City Jail sa Caloocan. Bakit? Bakit mo pinayagan yung press con na ganun? Di ba? Bawal yan kung talagang nag-press con lang. Bawal yan. At kailangan tanggalin yung pulis na pumayagin dyan. Okay? So ganun, tingnan mo naman ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. Wala na talaga pag-asa ang mga mahirap. Sa totoong kwento lang, karanasan ko na talaga, may karanasan ako sa paglilitis dahil abogado ako dati. Pero ngayon, sa karanasan ko po, ay kailangan ito i-hearing muna bago sa petition, kung may petition for bail, ang pinakamadali na panahon kung makalabas siya at mahina talagang ebidensya ay aabutin pa yan hanggang Pebrero. Base yan sa karanasan ko. So, January mag-hearing. Next year. Tapos, February, matapos ang hearing, labas siya kung mahina ebidensya. So, ngayon, kung hindi mahina ebidensya, kulong pa rin siya. So, ang tanong ngayon dito, kung ganun ang tanong, alamin pa natin. Pero ang tanong ko dito, ay ibig sabihin is, paano ba ang lahat na nangyari at nagkaganitong sistema 5 taon ang tumakbo bago siya na-aresto. Na ang reklamo ay noong April 16, 2019 pa. Okay? So, April 6, April 6 ata. Hindi ako sigurado sa April kung anong araw ng petsa. Babasahin ko muna yung report. Iko-correct ko yung sarili ko. So, ang kaso ay April 6 nangyari, April 2019. Nangyari po ito sa hanapin ko kung saan ito nangyari. So anyway, hindi man nakalagay dito kung saan sa news na balita na binabasa ko. Anyway, what is important is nahuli na siya. Ando na, what is important is tutuloy-tuloy rin itong kasong ito kahit na nakalaya siya. At kahit nakakalaya ka rin, ay you will never escape the long arm of the law. Ganun lamang po kasimple, Mayor.
Mayor, ang yabang mo. Ano, tingnan po na natin isa yung isa pang beses yung kanyang pagyayabang sa kanyang press con. Nag-press con pa kung mukhang kulungan yung likod niya eh. So, nag-press con ka sa kulungan. Grabe naman to si Mayor. O yan, i-play natin ulit ha. Halina, ito na si Mayor. The show must go on. Dapat balik na ako sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 na populasyon ng bayan ng Palmera. Amen. The show must go on. Dapat balik na ako sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 na populasyon ng bayan ng Palmera. Okay, yan ha. Inulit ko lang para naman pag-usapan natin kung talaga bang may katuturan o katotohanan yung akusasyon laban sa kanya. Kasi po, ang katwiran nila kung bakit nagpa-press con sila ay siguro ay pinapalabas nila na politika lamang ito. Ang kasama niya na akusado ay konsihal, si Councilor Rojas, na politika lamang ito. Ngayon, maniniwala ba kayo ng politika ito? Ako tanongin niyo sa karanasan ko bilang abogado, hindi po ito politika. Malalaman mo naman, may abogado siya malalaman mo naman kung talagang politika yan. At makikita mo sa lahat ng mga testigo. Pag binasa mo, incoherent o hindi pagkatugma-tugma ang pagkaayon, pagkasunod-sunod sa tamang ugali ng tao ang mga kwento. Pero dito ay imposible na mangyari na bigbigyan at pagbigyan ng korte. Tandaan niyo po, ang judge na nagpalabas ng warrant of arrest ay isang author ng libro na sumusulat ng criminal procedure. Ano ba yung criminal procedure? Ang batas po ng criminal procedure, siya po ang sinusunod kung ano ang gagawin sa paghimay-himay ng ebidensya. Isa yan sa mga topics dyan. So ibig sabihin, kung magaling sa paghimay-himay ng ebidensya si judge, ay ibig sabihin hindi po siya nagkakamali sa pagsasabi na malaki po ang tinatawag na ebidensya o mataas ang antas ng ebidensya para lamang sabihin na talagang most likely than not ay si Mayor at si Councilor ay guilty. So ngayon, kung guilty siya, ibig niya sabihin yan, kung mukhang guilty siya, ay ibig sabihin kailangan magkaroon ng paglilitis. Doon lamang malaman sa pamamagitan ng mga ebidensya. At sa kasong rape, ang ebidensya po ay salita ng biktima laban sa salita ng inaakusa. Ganun po ang sistema dyan. So ngayon, kung meron mang dokumento rito na ebidensya, wala lang iba kundi yung tinatawag na maaring may blatter, pero pinakamaterial na ebidensya dyan ay yung tinatawag na medical certificate. Medical certificate o minsan kung tawagin mo medical legal certificate. Sa medical legal certificate po, nakakalagay po dyan yung nakalagay po dyan yung may sugat ang, alam nyo na, yung petsay. Sabihin natin petsay. May sugat ang petsay ng biktima. At kung fresh ang sugat, ibig sabihin doon, at saka medyo ibig sabihin, kung matindi ang sugat, ay virgin pa yung petsay. So ngayon, pero kahit hindi pa virgin, ay malalaman pa rin kasi mayroong tinatag na marka yan. So ngayon, kung may marka at ang hindi lang malaman diyan, sino ba ang naging dahilan bakit nagkaroon ng marka o di kaya pagkasugat sa petsay. So ngayon, yan na lang ang issue. Kasunod, para masagot kung sino ang nagdulot ng mga sugat na yan, malalaman yan sa testimonya naman ngayon na gagawin ng babae. Sa larangan ng mga rape na kaso po, walang ibang sasandalan maliban sa medical certificate kasi sila lang ang nandoon, ang testigo. Yung nag-rape at saka ni-rape, yun lamang po ang testigo dyan. So, paano ngayon mapapaniwalaan yung kwento ng rape, ng na-rape? So, ang kwento ng babae dyan, para mapaniwalaan, ay una, tandaan ninyo sa criminal procedure, sa rules of evidence, nagsasabi dyan, paulit-ulit na lang yan na desisyon ng Supreme Court sa iba-ibang klaseng kaso na kapag ang babae po ang nagreklamo at ang babae ay hindi naman prosti, walang reputasyon na pokpok o sigurado po na binibigyan ng mataas na antas ng pagtingin ng ebidensya ang babae na nagrereklamo
ng rape. Bakit po? Kasi ganito po yun ang kaisipan. Sa larangan po ng buhay ng babae, ang isang babae kapag lumabas po na magsasabi sa publiko na siya ay ni-rape ay isang bagay na magdudulot ng kahihiyan sa kanyang pagkababae at magdudulot din ng pagkakahiya sa kanyang pamilya. Magdudulot ng pagkakahiya sa lahat ng mga kaibigan niya. Ganun po yun. O kung may asawa siya, magdudulot siya ng pagkakahiya sa kanyang mister. O kung may mga anak siya, magdudulot din kahihiyan sa kanyang mga anak. Ganun po yun. So, ibig sabihin, kung papahiya ka man lamang, ano pa ba ang dahilan kung bakit nilagay mo sa alanganin, kahihiyan ang inyong sarili at magsagawa ka ng kwento na ganon? Ang ibig sabihin yan, hindi po siya pwede gumawa ng kwento. Sapagkat, bakit? Kasi kung gumawa siya ng kwento, madali lamang po siya balikan at madali lamang patunayan kung siya nagsisinungaling. At lalo na kung ang pagkakwento ay mahirap. Kung first timer siya, mahirap talaga gumawa ng kwento. So ngayon, dahil ganon ang antas ng tingin ng ebidensya sa babaeng nagrereklamo, ibig sabihin, ang motibo ng babae na lumalabas para magreklamo na siya hindi rape ay walang iba. Hindi pumira, hindi lahat kung ano, kundi humanap at humingi at kailangan ipaglaban ang katarungan na mabilanggo ang lalaking nanghalay sa kanya. In this case, dalawa pang lalaki ang inakusahan na nanghalay sa kanya. So, with more reason na nakakahiya palalo. Diba? So ngayon, yan po ang pangalawang ebidensya na napakalakas na titingnan yan ng kahit sinong judge, kahit sinong abogado na fair and reasonable na isang malakas na ebidensya laban sa inaakusa. Next, ano pa bang ibang ebidensya? Ang ebidensya dito na iba pa para magsasabi ka talaga na naniniwala ka na si Mayor mismo ng rape at yung kasama niya na konsela ng rape ay ang katotohanan na si Mayor po ay Mayor, may kakayahan magpapatay, may kakayahan mag-utos ng paparusa, may kakayahan na magbayad na kung ano-ano at may lalo pa kakayahan na magsampa ng kontrademanda kung ang babae ay nagsisinungaling. So because of that, hindi natakot ang babae. Nang ibig sabihin, isa lang po dahilan. Siya ay nagsasabi ng totoo. So dahil siya nagsasabi siya ng totoo, dapat, sabi nga ni Mayor, the show must go on. Ano na matalinhaga din ang salita niya. Ulitin natin, pakinggan natin. The show must go on. O, pakinggan natin. Sabi niya, the show must go on. Anong ibig sabihin ng the show must go on? Yan. Ay, the show must go on. Dapat balik na ako sa munisipyo. Mayor pa rin ako ng 180,000 na populasyon ng bayan ng Bantay. Amen. Ay, So, kung ako, mukhang matalinhaga, pero parang aksidente na sinabi niya the show must go on, nang ibig sabihin po ay the show, the trial. Ang show, nagpo-focus yun sa yung kaso na kailangan ituloy ang trial. Hindi yung kung anong show. Tapos at kailangan mahatulan siya kung mahatulan. Pero ako, nevertheless, pasensyahan tayo, Mayor. Sa karanasan ko bilang abogado, naniniwala na ako po na ikaw ay talagang guilty. Hindi ka naman kakasuhan at yung isa ng babae na minor de edad kung hindi po kayo guilty. Pero ang nakakarunos lang dito ay bakit nag-press con pa si Mayor dyan. Bawal po yan. Kung sino man ang pulis, ang hepe din na nakagawa dyan. Bawal po yan. Dapat nakapusa si Mayor. Kung papayagan nyo mag-press con, okay lang sa akin yan. Pero yung pa-press con nyo na walang dapat nakasuot pa ng orange yan o ng dilaw. Tapos nakapusas. Payagan nyo na mag-press con, pero huwag naman ganon. Okay? Pero naniniwala ako na sasumbong sa akin na pinalaya na daw si Mayor. So anyway, let us pray to God na dapat hindi ito magiging masamang Pasko sa naging biktima niya. At hindi naman mga maligayang Pasko sa kay Mayor na siyang dapat mananagot sa kasong ito. So with that, mag-shoutout na lang ako sa aking mga subscribers sa ngayon. So August Bugas, Engineer Toto, kumusta na kandidacy mo senatorial? Ay i-discuss, no? Inantay ko na lang po ang desisyon ng Supreme Court. At malamang kumpensa naman ako talaga na i-utos ng Supreme Court na ilagay pangalan ko sa official ballot.
Ang problema ko lang po ay nabasa ko na sa January ay mag-umpisa na sila, isaraduhin na nila at mag-umpisa na sila magpa-imprinta ng baluta at kailangan mailagay na doon ang pangalan ko. Dapat makahabol ang utos sa Supreme Court kung ako'y talagang dapat ilagay. Okay? So, sa sunod, mamaya i-vlog ko ang patungkol naman sa aking kandidatura. Next is Omom Reacts. Agustin Mondragon, Engineer Toto, Merry Christmas. Merry Christmas pala sa inyo, sa mga pamilya nyo. Salamat, Agustin. Samuel Tahero. Sir, ba't pinapayagan niya yung mga DDS supporter na mag-post? Wala akong problema kahit po sino magpo-post sa akin na kinananais, inano ko lang sa inyo. Kinaklaro ko lang, kahit BBM o DDS, wala po akong problema kahit mag-post kayo dyan. Kasi pangit naman yan sasabihin na ako'y nagagalit. Para naman makikita na talaga kung anong ebidensya ay hindi kaya yan talunin ng kung ano man salita o ano man mga ad hominem o paninirang sa physical na kaanyuan natin. Ang gagawin nila, siyempre tinatawagan nila ko kalbo o pau o oklab o ano, lahat na lang binabanggit laban sa akin, disbarred o ano. Pero okay lang sa akin yan. Welcome kayo lahat. Anyway, makadagdag naman sa algorithm ko eh. Di ba? So, Jigger Yarte, Kwarta Suprema ang Batas Pinas. Teresita Kalagi, Engineer Toto. Musta na po yung kandidacy mo for senator. Mamaya po i-discuss ko yung kandidacy ko for senator. At abangan nyo mga 1-2 hours from now o 1 hour from now. Ang tatapik ko, bakit yung nuisance na kaso laban kay Kibuloy ay hindi inaprubahan? Bakit sa akin inaprubahan? Yun lang. Ano pa pagkakaiba namin ni Kibuloy? Siya rapist, ako hindi rapist. Ganun lang unang kaibahan. Si Sebastian Sartin Gonzaga. Magandang hapon po, Sir Senator Toto Kausing. Juliana Cricksfield, watching live from Brunei. Sa Brunei ka pala ngayon. Merry Christmas dyan sa Brunei. Greetings mga katotohanan. Nasaan ang katarungan sa Pilipinas? Corruption must go on. Yun. Siguro, the show must go on. Corruption must go on. So, Renato Pales Bioko Jr. Maayong hapon, sir. Agustin Mondragon, sampal sa mukha ng biktima ni Mayor. Kung ito ay pinakawalan, parang nirep siya ulit. Grabe ang justice system sa atin. So Judy Batan, basta na Mayor yan, Toto Kausing, dapat hindi siya pinalaya. Tapos si Jose Habonete, Attorney Kausing, good afternoon po. Merry Christmas po. Ingat po kayo palagi. God bless, more power. So your vlog, blessed and good health. Si Aris Macabulos, mayapagat panapon, Aris. Okay, sa aking mga subscribers sa followers sa Facebook, nais ko kayong babatiin. Papasensya, unang-una, Merry Christmas. Ay, sa mga Muslim na mga subscribers ko at vloggers, at batayin ko rin kayo ng Merry Christmas kahit sa pang-Kristiyano yun. Kasi ang wini-wish ko na kayo ay magiging maligaya sa araw o okasyon na sineselebrate ng mga Kristiyano. So, sa mga Pilipino dyan sa Japan, konnichiwa. Sa mga Pilipino dyan sa Germany, kung umaga ngayon, Guten Morgen. Tapos sa Hawaii, malamang gabi na ngayon dyan. So, aloha, ahi-ahi. Sa mga Pilipino dyan sa Italy. So, kung gabi dyan, kung umaga dyan, ay buongiorno. Kung gabi dyan, buona serata. Sa France, ang mga Pilipino dyan, bonjour, kung umaga. Tapos, bonsoir, kung gabi. Tapos sa Netherlands, so Guten Morgen, kung umaga dyan, kung gabi dyan, ay Guten Habon. So sa mga mga Pilipino naman ng iba-ibang tribo, ay mga Maranao, unahin ko mga Maranao, mapya kagabi sa iyo, hapon pa, mapya katuat alungan sa mga Maguindanao, mapya malulim sa mga Tausog, marayaw mahapon sa Itawis, napya nga Iram. Tapos
sa mga ano, giram pa to, nasa mga kankanay gawi sa Masdem, no, sa Aybaloy, Mapting nga Masim, tapos sa mga ibanag mapya nga Pugak. Okay. Sa Kapampangan mayap agat panapon. Sa Pangasinan si maabig nga ngarim. Sa Ilocano naimbag nga malim. Sa mga Ilonggo maayong hapon. Sa mga waray-waray paupay nga kulop. Sa mga Cebuano mahayong hapon sa inyo, sa inyong tanan. Sa mga Boholano, saan ang aking asawa nang galing, lalo na diyan sa Talibon at saka sa Bien Unido, maadyong hapon kaninjong tanan. Ninja ra mo patay ninju. Sa mga Surigao nun ay maradyaw nga hapon sa inyong hurot. Sa mga Bicolano, maray na hapon. Sa mga taga Mindanao, halos lahat dyan, may Ilonggo lang sa Cebuano na salita dyan. Sa mga Ilonggo doon sa South Mindanao, dyan sa lalawigan ng South Cotabato, sa Sarangani, sa Sultan Kudarat, ay maayong hapon sa inyo tanan dira. Sa mga Cebuano speaking, maayong hapon kaninyong tanan diha sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Lanao Norte, sa Agusan Sur, Agusan Norte, sa Butuan City. Oy, Butuan City, huwag niyo iboton si Joboy Aquino ha. Iboton niyo na lang si Ching Plaza. Iboton niyo pagka congresswoman. Kaya walang kwenta yan si Joboy Aquino, binebenta lang ang Pilipinas. Isa sa pumirma ng pinaka-worst in history na budget sa atin sa Pilipinas. Hanggang dyan na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon.